Magandang araw muli sa inyong mga kapolitika at maraming salamat sa pagsuporta at panonood dito sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. Ang ating bigyan ng reaksyon sa ngayon is itong napipisil na offer dito kay Gia de Guzman papunta na naman sa Japan at itong susunod na makakalaban ng Team Alas kasi nga nagtapos na bronze medalist itong ating koponan kahapon dito sa AVC Cup. Now, aside from that, pag-uusapan rin natin kasi gustong bumalik ng itong Creamline Trio dito sa national team ng ating bansa sa Team Alas. So yan ang ating mga pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika. Okay, so makasaysayan nga or historical yung naging panalo ng ating bansa dito sa katatapos ng AVC Cup itong ating Team Alas. At doon sa ating previous video is ating napag-usapan na kung saan itong sila Valdez, sila Gemma Galanza at si Tots Carlos is hinahanap ng mga fans kasi sobrang daming fans itong Creamline Trio na kung saan is laging puno yung mga stadium pag sila yung naglalaro. But all the wonder is marami yung nagtataka bakit wala sila dito sa Team Alas, and ating napag-alaman na kung saan nakabakasyon pala itong sila Valdez, si Gemma Galanza at itong si Tots Carlos kasi nga champion sila, yung kanilang na-treat sila nitong Rebisco, itong kanilang management na kung saan is free yung kanilang naging travel doon sa Europe ata. Okay, so siguro ginab na rin nila yung kanilang opportunity, but marami kasi ang nagtatanong mga kapolitika na kung saan bakit mas inuna pa yung pagbabakasyon kaysa dito sa laro na kung saan is karangalan ng ating bansa. So hindi rin naman natin kasi masisi kasi atin palang napag-alaman na kung saan is nasa 15,000 lang yung maging sahod nitong national players natin. But ngayon na nanalo tayo is sabi doon ni Bongo is mula sa kanyang committee dito sa sports is each noong staff at yung players is magkakaroon ng 200,000 pesos. Okay, so napakalaking bonus po yun kasi nanalo sila dito sa AVC Cup bilang bronze medalist at makasaysayan yun sa loob ng 63 years na talagang tuyot yung ating bansa sa pagkapanalo dito sa AVC Cup at natalo pa natin yung mga matatangkad na players ng Australia. Okay, so on the other hand naman is ang makakalaban pala ng Pilipinas is itong sa FIBA. Okay, itong malalakas na team at ang sabi nga doon is maging knockout team daw natin itong Vietnam. So dito daw masusubukan yung galing ng Pilipinas kasi sa July 4 or 7 yung maging schedule nitong FIBA at ang sabi doon is magna-knockout match itong Vietnam at Pilipinas. So ibig sabihin nito kung sino yung mananalo dito sa dalawang team na ito kasi iba na daw yung iba na daw yung proseso na mag-advance sa next round. Kung sinong yung mananalo either Philippines or Vietnam dito sa match na ito is siya yung mag-advance sa susunod na round. Kasi nagkaroon tayo ng ng slot dito sa FIBA kasi tayo yung host country. So automatically magkakaroon tayo ng isang slot. Pero yung mga nasa bottom na koponan is sila din yung maglalaban-laban at itong maging katunggalingan natin is itong Vietnam. So ang tanong dito ng nakararami is meron bang laban itong ating koponan dito sa susunod na makakalaban natin, makasagupa, which is itong Vietnam, naging powerhouse din dito sa Asia when it comes to volleyball. So ano ang ating komentaryo dito at ano ang ating analysis? So ang ating nakikita dito mga kapolitika is talagang dihado yung ating bansa dito sa team Vietnam kasi doon nga sa previous game na kung saan is itong Kazakhstan na nagtalos dito sa ating na pinadapa yung ating team sa loob ng 3 sets is natalo rin itong Kazakhstan ng Vietnam. So ibig sabihin is mas mataas or mas dekalibre yung laro nitong Vietnam kaysa dito sa Kazakhstan na nagtalo sa atin at yung Vietnam is yung gold medalist nga dito sa katatapos ng AVC Cup. So ibig sabihin lang nito is baka dihado talaga or matatalo talaga yung team natin at
afternoon kasi 3 days lang itong ano mga kapolitika itong FIBA Volleyball League. So ibig sabihin nun is kung matatalo tayo sa unang round is wala na, hindi na tayo mag-advance sa ano. But ang ano dito, ang catch kasi dito is hindi lang naman ano, hindi ang gusto nga ng iba is wag na maglaro yung ating bansa, but instead mag-ano na lang, mag-focus na lang sa trainings. Okay, so meron pa namang mahigit isang buwan na paghahandaan itong maging laro natin kontra Vietnam. At least man lang matalo natin yung Vietnam kasi nga bago yung ating mga players at mabibilis at malalakas pa pumalo. Okay, katulad nitong nila kanino. Okay, so meron ding chance pero napakaliit po. Yun ang ating base sa ating nakikita at base sa ating analisa dito sa maging sunod na match ng ano ng Pilipinas kontra Vietnam. But again, ano yan, depende sa training at sa ano sa kasi itong si Gia de Guzman is napipinto rin na ano baka maglaro uli sa Japan, pero marami ang nakikiusap na kung maari is magstay muna siya dito sa Pilipinas para labanan itong sa sunod na match sa Vietnam. Okay, kasi hindi pwede na wala tayong slot or else maiiba yung venue ng laro. Pero maganda rin ito mga kapolitika para sa akin kasi exposure na rin ito sa ating mga players. And itong napag-alaman kasi natin si Gia de Guzman is nililigawan itong Japanese team na itong Denso Airbis. So isang malakas na team rin ito sa Japan kasi nung first niya na laro doon is naging champion, and siguro nagustuhan siya ng mga Hapon. And ito namang ano pagbabalik ng Creamline Trio dito sa national team kasi na umulan nga ng bashing doon sa kanila bakit inuna pa yung bakasyon. Pero again, hindi naman natin sila masisisi kasi free yung buong accommodation doon sa bakasyon, at sino ba naman yung hindi maiingganyo na sumama na lang. And isa pa, maliit daw yung sahod, so yun ang nirereklamo nila. Pero sinasabing natin kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dalhan. But anyway, itong Creamline Trio is babalik sa national team. So doon sa ating previous video is nasagot na natin ito na kung saan is para sa akin is okay na ako dito sa mga ano kasi hindi rin naman katangkaran itong sila Valdez, sila Gemma Galanza at si Tots Carlos. Siguro ibigay lang doon sa mga sa mga players na matatangkad, just like dito kila Lapot, Shivana Lapot is isang magaling na spiker din yan sa Lasal. So yun na lang ang dapat i-train itong sa Bulldogs, itong si Alyssa Solomon, which is malaki talagang potential, and may advantage tayo sa height when it comes kasi itong mga Vietnamese is matatangkad yan. At isa pa, habaan yung span ng training. Nung nasabi natin doon sa ating previous video na dapat is habaan talaga yung training kasi itong mga team na ito bago ito naging narating yung tugatog ng kanilang tagumpay dito when it comes to volleyball is taon-taon ang binuno nila para dito sa mga trainings, and hindi sila papalit-palit ng mga players. And yun din ang actually ang suggestion nitong head ng PNBF ng national team ng ating volleyball na kung saan is i-remain intact yung mga players ng ating Team Alas para ito na ang lalaban sa international court sa mga susunod na laro. Okay, so yun ang I hope na nasagot natin yung mga katanungan ng karamihan kung may laban ba talaga ang ating bansa, and ano yung ating saloobin dito sa binabalak ng kasi kumpirmado na nga na sasali itong sila Valdez, sila Tots Carlos at si Gemma Galanza at si Panaga dito sa national team. But then again, for me is okay na dito sa mga baguhan kasi para sa akin is dapat i-train din natin yung mga bagong henerasyon dito when it comes to volleyball. So kayo mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa ating napag-usapan? May laban ba ang Pilipinas dito sa Vietnam, at anong sa tingin nyo ang maging susi para matalo natin ang powerhouse team na Vietnam? Please comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa issue ng bansa at mga issue ng ating lipunan.